Madalas sabihin, Attorney Tranquil, na sui generis ang impeachment proceedings. Ibig sabihin po ba nito ay hindi ganap na nakatali ang Senado sa strict rules of evidence gaya ng sa regular courts? Maganda yun. Kasi po yung sui generis, sinasabi niya, it's a class of its own. Okay, Yeah. ang Kakaiba, no? Unique. Opo. Pero siyempre, sasabihin ko na rin, ang sinabi na rin ng Korte Suprema, ang prosesong ito ay legal, konstitusyonal, at politikal. Kailangan po, pag pinanunod natin, sinusubaybayan natin, nakikita natin itong mga aspetong ito. Kasi po minsan nagkakahalo-halo Nagkatagni-tagni, naghahalo-halo ang mga tao ngayon, tayo ordinaryong tao, nalulos na ba talaga? Yung pong legal at constitutional, inaasahan na they work within the parameters of the Constitution. Kaya nga po ang rules of impeachment ng Senado ay hindi pwedeng lumabas sa rules sa saligang batas. Pangalawa, yung legal, tama yung sinabi mo, yung admissibility ng evidence, as much as possible ay susundin nila because it is also a legal process. Subalit, ayan po yan, hindi natin may tatanggi that this is also a political exercise. Hindi po natin ito matatanggihan na meron po silang sariling pananaw. Siyempre po, they are elected by the people at kalimitan ay sila ay naapektuhan ng pulso ng mamamayan. Kaya nga po makikita nyo yan pag may movement sa mga issues, matindi ang reaksyon ng tao sa mga bagay, ganun rin po pinagmamasdan nila, inoobserba nila. Hindi po nila kasalanan na kung minsan ay nagiging sila mapagmasid, nakikinig dun sa ramdam ng tao dahil this is a legal, constitutional, and political process. Ang kailangan natin tandaan na sana yung buong proseso ay nandoon sa legal at political, at yung as a legal and constitutional pero po sa political, titingnan rin nila yung kabuuan ng interest nating mga mamamayan. At saka yung ebidensyang Opo. lalabas, hindi palaging gusto ng taong bayan kung ano yung, kasi hindi naman din lawyers ang taong bayan, hindi din marahil, hindi nila naintindihan talaga yung legal process, pero sana magbase sa desisyon kung ano talaga yung nakikitang mga ebidensya para maintindihan ng tao na baka mali yung nararamdaman nila. Kasi Tama ka po doon. Kasi ideally, ganun na nangyayari. So susundan tayo sa pulso, pero tama ka, dapat talaga sana bilang mga mambabatas yes. at mga senador, maaring makita talaga nila. Kasi pinakamabigat kasi na gagawin din nila, syempre, titingnan nila yung batas, titingnan nila ebidensya, kung admissible ito, may mga support lawyers yan. Pero syempre, ang tinitingnan rin nila, I will go back to that because they are political people, elect sila ng tao, ititingnan rin nila ang agos at ang pulso ng nangyayari sa paligid. Yun ho actually that's the biggest challenge of a person who is impeached. Na yun mas ang dapat abanangan ng taong bayan. Doon sa kung paano sila boboto, kung dinepende ba ito sa popularidad o dahil kailangan makasurvive sa susunod na election or not. Anyway, punta po tayo, Attorney Tranquil, doon sa halimbawa ito, yung documentary evidence, committee findings, o extrajudicial statements, ang iharap po laban sa Vice Presidente. Gaano kalaki yung timbang nito doon sa impeachment court kumpara sa ordinaryong criminal proceedings? Ganito po yan, yung tandaan po natin, ang magdidetermine ng admissibility at appreciation ng ebidensya, kung ito po ay sa hukuman, ay si judge. Di po? Kasi po siya ang trial court. Siya yung titimbang nito ayon sa appreciation niya. Siya po ay inaasahan natin na may kasanayan sa batas, nag-aral ng batas, at dapat po ay ayon sa batas yun. Ito po, this is also a court. This is also the impeachment court. That is the expectation na susundin nila yung admissibility ng ebidensya, titingnan nila kung paano ito ma-appreciate. But at the end of the day, pag titingnan mo sila, ang titingnan doon, ano ba ang boboto nila? Guilty or not guilty? Kasi po, ang pag-determine lang sa impeachment na ito ay kung siya ay mananatili sa kanyang office at kung siya ay makatatakbo pa sa mga susunod na eleksyon o pwede po siyang ma-appoint sa kahit anong opisina sa pamahalaan. Pag po yan ay siya'y natanggal o sinabi siya'y guilty, hindi na po siya makakatakbo muli. So yun yung mabigat yung evidence titingnan nila at yan po yung panimbang na gagawin nila. Yung panimbang nila bilang senador.
as judges, impeachment court. Attorney Tranquil, sa House Committee, ay sa House, probable cause lang yung standard Opo. para umusad, di ba, itong complaint. Pero pagdating po sa Senado bilang impeachment court, ano na po yung talagang kailangang patunayan ng prosecution panel? Ay, kung susundin yun, kunyari probable cause, if this were a criminal case, which is it's not, okay, liliwanagin ko, hindi po. It is proof beyond reasonable doubt. Okay. It is proof beyond reasonable doubt kung ito po ay criminal case. Kaya lang nga po, hindi ito criminal case. Matagal na pong pinagtatalunan kahit sa ibang bansa, kahit po sa Amerika, ang quantum, kasi po ang quantum of evidence, merong preponderance of evidence. Ang pinakamababa po yung sa administrative body, that which a reasonable mind would conclude under the circumstances. Tapos meron po tayo diyang preponderance of evidence. Yun po nagpe-preponderate. That which enough for the court to determine civil liability. Tapos po yung pinakataas is proof beyond reasonable doubt. Kalimitan po wala nang tumataas sa proof beyond reasonable doubt. In fact, kung tatanggalin nga po ang isang huwes o ang isang judge, clear and convincing evidence. Sa akin pong pananaw, it may be in between that. Yan po, yung mas mataas sa preponderance at a little bit lower dyan sa proof beyond reasonable doubt na yan. So atin pong obserbahan. Kasi po wala kahit po doon sa kanilang rules of impeachment, wala eksakto na nakasulat na quantum. Yan po kasi yung tinatanong nyo is quantum of evidence or the degree of evidence for them to say, to ascertain, dapat ko na yan i-convict o dapat kong sabihin siya'y guilty. Kaya nga po makita nyo yung rules of impeachment, baka nga po sadyang hindi nilagay doon dahil sila bilang mambabatas, tinignan nila legal, tinignan constitutional and political at ayon sa kanilang konsensya, ano ba ang dapat nilang iboto. Yun po. Kung wala yun, paano sila magdidesisyon? Kung okay, sapat na to, magdesisyon na tayo. Definitely po yan. Mas mataas yan doon sa sinasabi ko. Mas mataas sa probable cause, mas mataas sa proof, sa preponderance of evidence yan. Sa aking pananaw. Pero kung bibigyan nyo ng hindi ko kasi masabi na yan ibibigyan na halintulad sa criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po yung proof beyond reasonable doubt sa criminal case, may kulong po yun. Kasi po ito, pag siya ay natanggal, let's for instance, she's found guilty, ang mangyayari po dyan, mafafailan siya ng mga kaso, naalala nyo. Pwede file siya sa tax cases, fafailan siya sa ombudsman, kasi ordinaryong mamamayan na siya.